Imbes na umasenso, tila nagiging patras daw ngayon ang Pilipinas dahil sa mataas na inflation rate ayon kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Tila bumabalik din daw ang bansa sa martial law. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Halos 3 taon daw siyang nanahimik, kaya sa kanyang talumpati sa ika-33 taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, nagsalita si dating Pangulong Noynoy Aquino sa ilang issue. Sabi ni Aquino, tila bumabalik daw ang bansa sa martial law. Partikular niyang tinukoy ang pagbabalik ng Department of Human Settlements na pinamunuan noon ni dating First Lady Imelda Marcos at mungkahi ng pagbabago sa pangalan ng Pilipinas sa Maharlika na iminungkahi rin noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Gagawin na naman tayong Maharlika. Parang last time ko narinig yan, parang si Apo Perdi pa yata nakaupo eh. Grabe naman yun. Hindi na po left turn, U-turn na ho yata ito. Pati na nagbabalik. No? Yung mga ugali at pamamaraan na ating po nilabanan na nung panahon na kadiliman ng batas militar. Sinamantala rin ni Aquino na paalalahanan ang publiko sa darating na eleksyon. Sa mga Amerikano po may kasabihan, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. So meron mga gusto makabalik, nakalagay, tuloy ang laban. Ano kaya pinaglalaban nila? Sabi rin ni Aquino, imbes umasenso, tila nagiging paatras daw ang bansa dahil sa mataas na inflation rate. Sinagot din niya ang issue sa Dengvaxia. Balikan natin, sino yung mga pinakamaingay dito? Isa ho, abogado, na nagsusuot ng damit ng doktor. Okay. Yung isa naman ho, doktoraw. Pinaninidigan nila na tama pa rin yata yung sinabi nito mga nagkwentong kutserong to na puro drama ang ginagawa. Sinabi rin ni Aquino na noong panahon niya, siniguro niyang lalabanan ng Pilipinas ang pang-aabuso umano ng China. Noong ako po nakaupo, no, ang bibigat na mga problema kong hinarap. Alam niyo yan. Yung China ba, papalagan ko o yuyuko na lang ako? May sinumpa na akong tungkulin eh. No? Pag meron akong kailangan bungguin, binubunggo ko. Wala pang pahayag ang Malacanang sa mga pahayag ng dating Pangulo. Mav Gonzalez, GMA News.